Yan, good morning. Good morning mga idol. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Siyempre mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At idol, kung bago ka pa sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at pumindot ng ating bell button. Bueno, mga idol, ang pag-uusapan natin sa paksa ng programang ito, saan man kayong panig naroon ng ating bansa, Mapa-Luzon, Visayas, Mindanao, ay inaanyayahan ko kayo sa maikling sandali na samahan niyo ako dito sa aking programa. At ang ating tatalakayin ay napapanahon dito sa tinatawag na Kwaresma. Actually nga, dito sa amin sa may labas ay meron ng kubol at mamayang alas 3 uumpisahan na nila yung tinatawag na pabasa. At marahil mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, ganyan na rin ang sistema. May mga kubol na, may mga marahil yung iba dyan nag-umpisa na ng pabasa, baka ng mga nakaraang araw pa. Pero dito sa amin, usually pagka ganito, tuwing ganitong panahon ng Huwebes Santo, 24 oras lang ang pabasa rito, umpisa ng alas 3 mamaya, matatapos din bukas ng alas 3 ng hapon. Pero ewan lang natin sa ibang lugar kung hanggang kailan ang kanilang pabasa, dahil may mga lugar na Lunes Santo pa lang, lalo sa parting probinsya, nag-umpisa na silang magpabasa. Diba tama? At ang tapos niyan, karaniwan, yung tinatawag na Sabado de Gloria. At yung iba naman, yung araw na ng salubong, o yung tinatawag na Domingo de Ramos. Noon mga idol. Pero dito sa amin, hindi na inaabot ng ganung katagal. At gaya nga ng nabanggit ko, umpisahan mamayang alas 3 at bukas ng alas 3 ng hapon, tapos na rin yan. At nung araw, dito sa amin, natatandaan ko nung ako'y bata pa, may pasyonan dito na inabot din ng 1 linggo. Lalo na nung mga way back 1967, 68, ay talagang ang mga pasyonista rito, yung iba, Lunes Santo pa lang, nag-umpisa na. At natatapos nga ng Sabado de Gloria. At yung iba naman, talagang inabot pa ng Domingo de Ramos. Ganong kalupit ang mga pabasa sa mga iba't ibang lugar. At maging dito sa amin, noong mga panahon na yun, ay ganun din. Pero siyempre, tayo ay may kanya-kanyang paniniwala at may kanya-kanyang pananampalataya sa sistema ng ating religion. At anuman ang uri ng inyong relihiyon at anuman ang uri ng inyong pananampalataya, mga idol, ay nire-respeto at ginagalang ko yan. Dahil unang-una, kinagisnan na talaga yan, lalo na dito sa atin. Hindi lang sa atin, maging sa ibang bansa. Pero siyempre, ika nga, yung tinatawag na araw ng Pangilin, yan talaga. Kaya nga, Kwaresma ang tawag Holy Week. Kaya ang paksa ng ating tinatalakay sa mga oras nito, mga idol, napapanahon. Ba, tama? Bueno, dito sa amin, siguro mamaya, umpisahan na rin yan. At yun nga, sabi ko, ang tapos niyan, bukas na ng alas 3 din ng hapon. Sandali po. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon, mga idol, yan talaga ang kalakaran sa panahong ito. Panahon ng Kwaresma. At yung iba nga sa mga parteng probinsya, meron akong napapanood ng mga nakaraang
araw pa lang sa mga ibang part ng probinsya, meron nang nagpapanata. O yung iba, nagpapapako pa sa krus. At yung iba naman kung ano-anong klase ng uri ng pananampalataya base sa kanilang pinaniniwalaan. Pero kasi kung ibabatay natin sa Biblia, hindi yan naaayon. At nung ang ating Panginoong Jesucristo ay narito pa sa lupa, kaya niya ginawa yung ganyang bagay na siya ay nagpapako sa krus para matubos ang kasalanan ng kanyang mga hinirang o yung kanyang mga nasasakupan. At ang buong akala ng mga tao, tinubos ng ating Panginoong Jesucristo ang buong sanlibutan. Kaya siya dumanas ng ganyan. At yan naman ang ginagaya ngayon ng iba natin mga mananampalataya. Nagpapasan sila ng krus. Nung araw dito sa amin, mga idol, may nagpapasan ng krus dito, yung mga nagpipinitensya kung tawagin. Talagang bawat kalye iniikot nila rito. Nagpapasan sila ng krus. Ewan lang natin kung nagpapapako dahil pagdating ng alas 3 ng hapon, wala na. Kalmante na lahat. At hindi namin alam kung saan sila nagpunta. Pero umiikot sila dito sa buong barangay. Minsan mga 3 silang grupo. Ganon. Pero sa mga parting ibang probinsya, talagang may pinapakita talaga, nagpapapako talaga sa krus. At meron kami nakasama noon nung ako yung nag-training sa MAPSA. Yung isa sa mga training officer namin na nakaranas ng ganyang penitensya, talagang pinakita pa niya yung kamay niya, to. May butas to. Nagpapako siya sa krus. Sa parting Bulacan yata yun. Sumama siya sa mga nagpapapako sa krus. Ganon katindi yung mga pananampalataya ng iba nating mga kababayan, di ba? Tama. Maging itong inyong lingkod, nung ako'y bata-bata pa doon, nagkatuwaan din kami magkakabarkada. At nagalit nga yung tiyahin namin at saka yung iba naming kamag-anak dahil bakit daw namin ginagawang biro yung sistema ng pagpipinitensya. Dahil kasi, bali tropa kami, magkakabarkada. Katatapos lang dumaan nung original na nagpipinitensya, nagpapasa ng krus, ginaya namin. Katuwaan lang ba yung sa amin. Pero ang pinasta namin hindi krus, 2x4 na kahoy na mahaba. Bali, 6 yata kami nun, palit-palitan. Yung unang nagpapalo sa amin, nagpahampas-hampas, ang sakit pa naman ng pamalo, kakawate. Yung tangkay ng kakawate. Buti nga, may dahon pa. Kung walang dahon yun, mas masakit yun. Minsan yung tangkay ng bayabas. Ginawa nga namin katuwaan, lahat naman kami nakatikim ng palo. Dahil kasi, isa-isa alam mo kagaya nun, sa 6 kami, unang nagpapasan sa amin ng kahoy na hinataw-hataw, kasama ko sa humahataw. Talaga namang pag hinataw, napapaaray talaga At ang malupit pa niyan, wala kang baro. Makabad kami. Kaya nung ako nang nasa party ko na, nung ako nang papasa ng kahoy at papalu-paluin, dito lang naman sa kalye namin, isang hilera lang. Isang papunta ron. Pagdating doon, isa naman, papunta naman dito. Palit-palitan nga Hindi kayo maniwala mga idol sa sobrang sakit na natikman ko Hindi ako nakarating doon sa dulo ng aming finish line sa buwisit ko inabot ako ng pikon. Binalibat ko si kahoy. Ako pa naman ng panghuli. Kaya nagalit nga yung mga ibang kasama ko. Madaya daw ako dahil hindi ko tinapos. Ano magagawa ko masakit akala ko ganun-ganun lang. Sabi kasi nila, pag nagpipinitensya ka raw, mga ganung panahon, hindi ka makakaramdam ng sakit. Pero wala, kalokohan, masakit Ewan ko lang yung mga kasama ko, siguro tiniis lang nila. Ganon. Kaya nagalit yung mga tiyahin ko kasi nag-away-away na kami. Napikon ako nun binalibat ko yung kahoy, tapos sinuntok ko yung
mga kasama ko. Siyempre, nagalit din sila dahil bukod sa hindi ko na tinapos yung ano ko yung toka ko nanuntok pa ako. Kami nagrambulan. Ibang klaseng penitensya nangyari sa amin nun. Sapo ka, no? Hanggang sa yun inawat ka kami ng mga matatanda, nagalit nga sa amin dahil bakit daw namin ginagawang biro. Ganon, mga idol. Pero sa iba, talaga seryoso yan. Mula nun, isang beses lang ako nakaranas ng ganyan, hindi ko na inulit. Kasi sinubukan lang naman namin dahil sabi nga raw, pag nagpipinitensya ka, hindi ka makakaramdam ng sakit. Pero hindi, kalokohan pala, masakit. Siguro nga, tinitiis lang ng mga ibang nagpipinitensya yung kanilang nararamdaman. At ayon pa sa mga ibang matatanda, yan daw pagpipinitensya, kaya lang daw ginagawa yan ng mga nagpipinitensya, talagang bukas sa loob nila na para daw di umano yung kanilang kasalanan, kung gaano man kabigat yung kasalanan nila, mapatawad, mabawasan. Hindi man mapatawad ng lubos, mababawasan. Pero pag inayon mo sa Biblia, hindi ganun. Huli ko na natutunan na ang pagpapatawad pala ng kasalanan, hindi nakukuha dyan sa penitensya o pagdating ng mahal na araw. Anytime lang pala, kung gusto mong humingi ng tawad sa ating Panginoon, kahit hindi mahal na araw, kung bukal sa loob mo ang paghingi ng tawad, at pinagsisisihan mo yung mga nagawa mong mga kasalanan, patatawarin ka naman. Kaya nga lang kasi yung nakaugalian na ng mga, lalo sa ating mga Pilipino, na ganon. Kaya yung mga nagpipinitensya, mga idol, kung napapanood nyo yung video ito, ginagalang ko yung inyong paniniwala at nire-respeto ko kayo. Kwento ko lang naman sa inyo yung naging karanasan namin nung sinubukan namin magpinipinitensya. Pero ikli lang naman ang kalye namin dyan sa Honda Street. Mula dun sa may kanto ng Limbo, papunta rito sa may highway, sa may EDSA. May malaking bakanting lote dyan. Nandyan parang nandyan yung parang pinakano namin. Ayun nga, nung pagdating na nung toka na ng inyong lingkod para hataw-hatawin, habang pasan yung kahoy, nagumpisa ako doon sa may Limbo, pabalik ako dito sa may EDSA, di ko natapos dito pa lang ako sa may tapat ng amin sa may tapat ng bahay namin dyan sa mga tsahin ko binalibat ko na si kahoy at nabuisit ako ang sakit ba naman pero kalatay-latay din, nakakalatay-latay din kaya lang kasi, kaya ako siguro nasaktan ng gusto kasi ako nga ang panghuli medyo kalbo na yung kalbo na yung mga pamalo nila di bali yung swerte yung unang pumasan dahil mayabong pa yung tangkay ng kakawate. Lumalagapak pero kasi may kasama pandahon. Sa akin, bandang huli, talagang nararamdaman ko, wala ng dahon masyado yung iba, kalbo na So, sakit na nun, lumalapat na yung mismong stick yung tangkay nung kakawate. Ayun, inaabot ako ng pikon Pagbalibat ko nung kahoy, pinagsasasapo ko nagkagulo kami. Bali pa kasi, nung panahon na yun, naginuman kami nun hindi nga natapos yung inuman namin dahil doon sa pinipinitensya hanggang sa nauwi na nga sa away kasi nung lingkod yun, nung kabataan pa talagang medyo may kagaguhan din pero talagang pagka ikaw pala nagkakaedad na, nagbabago mahaba ang pasensya tapos nagiging mahinahon tulad ngayon, senior na tayo talagang mahaba na ang ating kumbaga sabi ng iba yung lubid, yung PC, mahaba na. Hindi na kagaya nung dati na madali kang mapundi o mapikon. Yung mga kabataan ngayon, iba, madaling mapundi yan. Kaya kita mo, wala nagpipinitensya ang kabataan sa panahon natin ngayon. Ang karamihan nagpipinitensya, mga may edad na. Pero sa mga kabataan, wala. Kami nung kabataan namin, siguro kung hindi ako nagkamali, umiidad ako ng mga running 13 to 14. Ang pinakamatanda sa amin nun, si Junior. Nasa 17 years old na siya. Karamihan sa amin, 13 to 14, 16, ganyan. Siyempre, kainitan yun, di ba? Yung mga nakainom pa kami. Pero kahit nakainom ka, mararamdaman mo yung sakit, Kaya hindi ako naniniwala na yung nagpipinitensya, hindi nakakaramdam ng sakit. Masakit. Lalo pa yung nakikita ko nagpipinitensya dito. Talagang latigo ang ginagamit ng iba. Yung iba naman, yung may parang mga
may tinik-tinik na, mas masakit yun. Kita ko nga, dumudugo yung likod eh. Oo. Yun, siguro kung gano'n ang ginamit namin, baka walang pumayag. Oo, walang pumayag. Kakawati, mayabong yung dahon. Oo. Pag mayabong ang dahon, hindi pa masyadong maramdaman yung sakit. Kasi, kumbaga, yung lumalagapak sa likod mo, sa katawan mo yung dahon eh. Oo. Ako na, panghuli ako. Di siyempre, medyo kalbo-kalbo na. Oo. Ganon. Sakit pa rin. Kaya, yun, nagkagulo kami nun. Pero ngayon, hinahangaan ko talaga yung mga tunay na nagpipinitensya. Oo. Ang tibay nila. At ang sabi nila, pagkagaling daw sa pinitensya, pagkatapos daw niya, sabay ligo sa dagat. Yun ang magiging katuwaan namin eh. Malapit kami dito sa Baclaran eh, sa dagat eh. Isang sakay lang at nung araw, mura pang pamasahe eh. Yung nga, plano namin, pagkatapos ng maliligo kami sa dagat, doon sa breakwater. Pag may breakwater, yung Asian Mall ngayon, yan, dati breakwater yan eh. O, diyan kami naliligo nung araw. O, lalo pag araw ng linggo, papasyal kami dyan, magdadala kami ng baon, maliligo kami dyan. Ganun sana mangyayari sa amin, maliligo kami sa dagat pagtapos pinipinitensya. Ako siya, hindi na natuloy. O, kagulo, nagkagalit-galit na kami. Pero nung naano kami ng mga matatanda, naawat naman kami at ayun, kami rin, kasundo kami, balik sa inuman. Inuman kami hanggang gabi. Ganon. Kaya itong mga nagpipinitensya ngayon, kung patuloy sila sa ganyang sistema, nire-respeto ko yan at ginagalang ko dahil kinagis na yan eh, kinaugalian na yan eh. O, siyempre, hindi mo naman pwedeng anuhin yun, yung papulain. O, dahil gusto niya yun eh. Siya may gusto nun. Pero, siyempre, kung naniniwala ka sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Kristo, hindi po yun naaayon sa Biblia. Oo. Tapatin ko na po kayo, huwag ko yung mau-open sa akin, pero hindi na po naaayon sa Biblia yung ganon. Ang pagpapatawad ng ating Panginoon Diyos, hindi nadadaan sa ganyan. So, anytime, kahit anong oras, kapag taimtim ang iyong panalangin, sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, papatawarin ka. Kaya lang kasi nga, nagkakaroon ng ganyan pag-araw ng Kwaresma, mas pinaniniwalaan ng mga giboto nating mga mamamayan na gano'n nga ang sistema. Although wala sa Biblia yun, ay ginagalang ko yun at nire-respeto ko sa ganitong pagbablog natin. Tuloy nyo lang po yung inyong ginagawang ganyan kung yan ang inaakala nyo makakabuti sa inyo. O dahil kinagis na po yan, lalo na yung iba raw, salit-saling lahi yan, yung magpapanata. Oo, sabi nung ibang nakakausap po nung nagpapanata, pag sa pamilya raw, merong isa nagpanata, ikot yan, taon-taon iba, umiikot sa pamilya. Ganon. Sana mga ito sa konting panahon ng ating kwentuhan tungkol dito sa Kwaresma na to, meron kayong nakuhang konting informasyon sa ating pinagkwentuhan. At yung mga kababayan natin dyan na mahilig sa panata, tuloy nyo lang yan kung yan ang inaakala nyo makakabuti sa inyo. At merong iba, yung sinakulo kung tawagin, may mga sinakulo. Doong araw meron dito, mga sinakulo. May mga palabas-palabas, pagkating ng yun inumpisahan yung mga alauna ng tanghali, inumpisahan yung sinakulo. Yung kasaysayan ni Kristo na dinadrama nila. Ang tapos nun, 3:00 ng hapon. Oo. Pero ngayon, ultimo panata dito, wala na. Wala na ako nakikita. Yung mga nagpapapalo sa krus, nagpapasa ng krus, nagpapahampas sa katawan, wala na po. Pasyonan na lang ang naiwan. Ito, hindi nawawala yung pasyonan, meron pa rin. O, pag umikot ka sa barangay na to, yung sa aming barangay, meron pa rin mga nagpapasyon. Dito na sa amin, mamaya, umpisa na yan, 3:00. Ang sponsor niya na may si Kagawad Wali. Oo. Kanina nga bago kami umalis papuntang pagsamba, nadaanan namin, inaayos na nila yan. Pagdating namin, ngayon ayos na. Naka-ready na, inaantay na lang yung oras. Yung tamang oras. Yun po, ganon. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung ganyang sistema sa panahon natin ngayon. Although may mga kabataan talaga na hindi na sumasabay dyan. Makikita nyo naman, ewan ko na sa mga iba-ibang lugar,
Pero dito sa amin, wala na akong nakikitang ganun. Oo. Pati mga yung mga ibang matatanda na rito, parang katatang na ano ko rito, pasyonan na lang, pasyon. Yung mga pabasa. Continuous pa rin. Bueno mga idol salamat na marami at sinamahan nyo ako sa maikling sandali nitong ating programa. At muli ko kayong binabati ng isang magandang umaga. At sana, idol, kung napanood mong video ito, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi ka ring updated sa ating mga video. Bueno mga idol, salamat na marami. At samantala ako magpapaalam sa inyo. Itong inyong lingkod, si Boyet, ng Vlogs TV. Paalam!